Alam mo ba, may mga bansa sa Asia na sobrang galing sa English. Kaya nilang mag-aral at makipag-usap gamit ang English language na parang second nature na nila. Dahil dito, mas madali para sa kanila ang makapasok sa global opportunities tulad ng business at technology. Ang mga datos na ipapakita namin ay hango sa EF English Proficiency Index, EPI. Isang global ranking na base sa mga exams at surveys ng libo-libong tao na sumusukat sa English skills ng iba't ibang bansa. Curious ka ba kung ano-anong bansa ang kabilang sa listahan? Pang-ilan kaya ang Pilipinas dito? Tara, kilalanin natin ang top 15 pinakamagaling sa English na bansa sa buong Asia. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated ka sa mga ganitong content. Let's get started! Top 15. China. Ang China ay isang bansa na may mahigit 1.4 bilyong tao at mayaman sa kasaysayan at kultura. Bagamat ang Mandarin Chinese ang opisyal nilang wika, ang English ay itinuturo mula elementarya hanggang kolehiyo, lalo na sa mga urban na lugar tulad ng Beijing at Shanghai. Base sa pinakabagong EPI, ang China ay nakakuha ng 455 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Low English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 15 out of 23 countries at nasa rank 91 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba, ang China ay may mahigit 300 milyong estudyante na nag-aaral ng English, kaya kahit mababa ang average proficiency, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng mga kabataan na kayang makipag-usap gamit ang basic English. Top 14. Kyrgyzstan. Ang Kyrgyzstan ay isang landlocked country sa gitnang Asia na kilala sa mga bundok ng Tian Shan at mayaman sa nomadic traditions at kultura. Ang kanilang opisyal na wika ay Kyrgyz at Russian, ngulit tinuturuan din ng English ang mga estudyante sa kanilang paaralan, lalo na sa mga urban areas. Base sa pinakabagong EPI, ang Kyrgyzstan ay nakakuha ng 457 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Low English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 14 out of 23 countries at nasa rank 88 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba, bagamat maliit ang populasyon ng Kyrgyzstan kumpara sa ibang bansa sa Asia, dumarami ang mga kabataan nila na natututong gumamit ng English dahil sa lumalaking interes sa international trade at turismo. Top 13. Mongolia. Ang Mongolia ay isang malawak na bansa sa pagitan ng China at Russia na kilala sa malalawak na steppes, nomadic lifestyle at ang dakilang pinuno nilang si Genghis Khan. Ang kanilang opisyal na wika ay Mongolian at bagamat hindi pangunahing wika ang English, unti-unti itong tinuturo sa mga paaralan at universidad. Base sa pinakabagong EPI, ang Mongolia ay nakakuha ng 464 points sa Standard English Test na naglagay sa kanila sa Low English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 13 out of 23 countries at nasa rank 84 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba? Dahil sa lumalaking ugnayan ng Mongolia sa international trade and tourism, lalo na sa mining industry, dumarami ang mga kabataan at professionals na nagsusumikap matuto ng English bilang susi sa global opportunities. Top 12. Indonesia. Ang Indonesia ay isa sa pinakamalaking bansa sa Southeast Asia. Kilala sila sa libu-libong isla at sa mayamang kultura at kasaysayan. Ang opisyal na wika nila ay Bahasa Indonesia, pero dahil global hub din sila sa turismo at negosyo, tinuturo rin ang English sa mga paaralan at universidad. Base sa pinakabagong EPI, nakakuha ang Indonesia ng 468 points na naglagay sa kanila sa Low English Proficiency category.
Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 12 out of 23 countries at nasa rank 80 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba? Dahil sa pagiging isa sa mga pinakapopular na destinasyon ng mga turista, mas marami na ring Indonesians ang natututo ng English para mas makipag-ugnayan sa mga dayuhan. Top 11. Sri Lanka. Ang Sri Lanka ay isang isla sa Indian Ocean na kilala sa tsaa, spice trade at mayamang historya. Ang opisyal nilang wika ay Sinhala at Tamil, ngunit malaki rin ang impluwensya ng English dahil sa kanilang kolonyal na kasaysayan. Based sa pinakabagong EPI, nakakuha ang Sri Lanka ng 468 points na naglagay sa kanila sa Low English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 11 out of 23 countries at nasa rank 73 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba, kilala ang Sri Lanka bilang isa sa mga bansa na gumagamit ng English bilang second language sa edukasyon at gobyerno, kaya't mas dumarami ang marunong magsalita ng English doon. Top 10. India. Ang India ay isa sa pinakamalaking bansa sa buong mundo na may higit 1.4 billion population. Bagamat Hindi at iba pang local languages ang pangunahing gamit nila, malaki rin ang role ng English lalo na sa gobyerno, negosyo at edukasyon. Base sa pinakabagong EPI, nakakuha ang India ng 490 points na naglagay sa kanila sa Low English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 10 out of 23 countries at nasa rank 69 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba? Kahit mababa ang overall average, maraming Indians ang gumagamit ng English sa IT, BPO at global trade, dahilan kung bakit kinikilala sila sa international job market. Top 9. Pakistan. Ang Pakistan ay isang bansa sa South Asia na kilala sa kasaysayan, kultura at tanawin. Ang opisyal nilang wika ay Urdu, ngunit dahil sa kanilang kolonyal na kasaysayan, ginagamit din nila ang English sa edukasyon at official documents. Based sa pinakabagong EPI, nakakuha ang Pakistan ng 493 points na naglagay sa kanila sa Low English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 9 out of 23 countries at nasa rank 67 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba, ginagamit ang English sa Pakistan sa higher education at mga opisyal na transaksyon, kaya't maraming kabataan ang nag-aaral ng English para sa mas magandang trabaho. Top 8. Vietnam. Ang Vietnam ay isang bansa sa Southeast Asia na kilala sa masarap na pagkain, rich history at mabilis na paglago ng ekonomiya. Ang kanilang opisyal na wika ay Vietnamese, pero dumarami ang mga paaralan at institusyon sa bansang ito na nagtuturo ng English. Based sa pinakabagong EPI, nakakuha ang Vietnam ng 490 points na naglagay sa kanila sa Low English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 8 out of 23 countries at nasa rank 63 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba, dahil sa paglakas ng ekonomiya at turismo, mas maraming Vietnamese ang nagsusumikap matuto ng English para makipagkompetensya sa global market. Top 7. Bangladesh. Ang Bangladesh ay isang bansa sa South Asia na kilala sa mga ilog, tela at mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Ang kanilang opisyal na wika ay Bengali, pero dahil sa global trade at edukasyon, dumarami ang gumagamit ng English. Base sa pinakabagong EPI, nakakuha ang Bangladesh ng 500 points na naglagay sa kanila sa Moderate English Proficiency category. Sa buong Asia,
pumwesto sila sa top 7 out of 23 countries at nasa rank 61 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba? Dahil sa booming IT at outsourcing industry sa Bangladesh, mas dumarami ang kabataang nag-aaral ng English para sa trabaho at global opportunities. Top 6. Nepal. Ang Nepal ay isang landlocked country sa Himalayas, kilala sa Mount Everest at sa kanilang cultural heritage. Ang opisyal na wika nila ay Nepali, ngunit gumagamit din sila ng English sa edukasyon at turismo. Base sa pinakabagong EPI, nakakuha ang Nepal ng 512 points na naglagay sa kanila sa Moderate English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 6 out of 23 countries at nasa rank 56 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba? Dahil sa turismo at international migration, ang English ay naging isa sa pinakamahalagang wika para sa mga Nepali. Top 5. South Korea. Ang South Korea ay kilala sa K-pop, K-dramas at advanced technology. Ang kanilang opisyal na wika ay Korean, ngunit malaki rin ang effort ng gobyerno para ituro ang English sa kanilang mga paaralan. Based sa pinakabagong EPI, nakakuha ang South Korea ng 523 points na naglagay sa kanila sa Moderate English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 5 out of 23 countries at nasa rank 50 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba? Maraming Koreans ang nag-aaral ng English sa Pilipinas para sa business, education abroad at syempre para sa global entertainment. Top 4. Hong Kong. Ang Hong Kong ay isang global financial hub na may official languages na Chinese o Cantonese at English. Dahil sa kanilang kasaysayang kolonyal, malawak ang paggamit nila ng English sa business, law at education. Based sa pinaka-latest EPI, nakakuha ang Hong Kong ng 549 points na naglagay sa kanila sa Moderate English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 4 out of 23 countries at nasa rank 32 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba? Dahil global hub ang Hong Kong, maraming residente ang halos fluent na sa English, lalo na sa business at professional fields. Top 3. Malaysia. Ang Malaysia ay isang multicultural country sa Southeast Asia na may official language na Malay pero gumagamit din ng English para sa business at education. Based sa pinaka-latest EPI, nakakuha ang Malaysia ng 566 points na naglagay sa kanila sa High English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto sila sa top 3 out of 23 countries at nasa rank 26 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba, dahil sa kanilang history at modern education system, maraming Malaysians ang halos fluent sa English, kaya kinikilala sila bilang isa sa mga pinaka-proficient sa buong Asia. Top 2. Philippines. Ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa pinakamalaking English-speaking nations sa Asia. Bagamat Filipino ang ating national language, consistent ang paggamit natin ng English sa edukasyon, media, gobyerno at negosyo. Based sa pinaka-latest EPI, nakakuha ang Pilipinas ng 570 points na naglagay sa atin sa High English Proficiency category. Sa buong Asia, pumwesto tayo sa top 2 out of 23 countries at nasa rank 22 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba, dahil dito, isa ang Pilipinas sa top destinations para sa BPO at call center industry. Karamihan sa mga Pinoy ay kilala sa pagiging magaling makipag-usap gamit ang English language saan man sa mundo. Top 1. Singapore. Ang Singapore ay isang maliit
pero napaka-advanced na bansa sa Southeast Asia. Ang English ay isa sa kanilang official languages at ginagamit din sa gobyerno, edukasyon at negosyo. Based sa pinaka-latest EPI, nakakuha ang Singapore ng 609 points na naglagay sa kanila sa Very High English Proficiency category. Sa buong Asia, sila ang top 1 out of 23 countries at nasa rank 3 out of 116 countries naman sa global ranking. Alam mo ba? Hindi na nakakapagtaka na halos lahat ng Singaporeans ay fluent sa English. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sila ay isa sa pinaka-successful na bansa sa Asia. At ayan na nga, ang top 15 pinakamagaling sa English na bansa sa buong Asia. Makikita natin na iba-iba ang level ng English skills ng bawat bansa. Mula sa mga basic English lang ang alam hanggang fluent mag-English na parang native speakers lang. Pero isang bagay ang sigurado, habang lumilipas ang panahon, mas dumarami ang mga tao sa Asia na natututo ng English para sa trabaho, edukasyon at pakikipag-ugnayan sa buong mundo. Ano sa tingin mo? Deserve ba ng Pilipinas ang spot na second place? Anong bansa kaya ang hahabol sa Singapore sa mga susunod na taon? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated ka sa mga ganitong klaseng content. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!